Good day po, Sir Paul. Share lang ako ng maikling kwento. Nangyari po ito, 2004, sa probinsya po ng Batangas. Kami kasi ng kuya ko, nagbakasyon po doon sa bahay po ng lolo ko. Bakasyon kasi nito at wala kami halos magawa. Kaya ang tatay, pinadala kami doon sa Batangas. Yung kuya ko kasi, maloko yun. Para daw kahit papaano, wala mo nang magawang kalokohan doon sa amin. Ang bilin pa nga sa akin ng tatay ko, bantayan ko raw maigi si kuya. Hanggat maaari, pigilan kong makagawa ng sakit ng ulo kay lolo. Gamit po ang kotse namin, hinatid po kami ng tatay ko doon sa bahay po ng lolo namin. Aware naman po si lolo na sakit nga ng ulo si kuya. Ang lolo pa naman noon, malakas-lakas pa po. Maskulado pa nga. Ang laki din ng katawan. Dati kasi itong sundalo. Kaya pagdating nga namin, ang sabi kaagad ni lolo kay kuya, "Hoy Benjo, subukan mong magloko dito. Babalian kita ng buto." Sa una pong pagkakataon, nakita kong natakot si kuya. Hindi kasi natatakot yun sa tatay ko. Yung tatay ko kasi, napakabait nun. Ang pinakaparusa niya lang po kay kuya ay yung pag-grounded at yung pagtanggal ng allowance. Bukod doon, wala na. Siya nga pala, ako pala si Benny. Habang yung kuya ko naman po, si Benjo. 2 taon lang po yung agwat namin noon. So yun na nga po. Sa pag-alis po ng tatay namin doon, naiwan nga po kami sa pangangalaga ng lolo. Yung lolo ko naman po, mabait naman yun, istrikto lang. At pinagawa niya po sa amin yung mga gawaing bahay doon. Wala namang problema sa akin. Sanay naman ako sa mga ganon. Pero yung kuya ko, maktol na maktol. Hindi kasi sanay sa gawaing bahay. Ay nako, nakakatamad naman maghugas. Benny, ikaw na nga magtuloy nito. Ako na lang mamayang gabi. Sige na, promise yan. Lo, si kuya. Tumahimik ka. Sige na, tutuloy ko na to. Alam mo kuya, magpakabait ka na kasi. Alam mo sabi sa akin ni tatay, kapag hindi ka raw nagtino, may iwan ka raw dito. Nakita mo ba yung mga maasil ni lolo? Dati raw, kapag nakakagawa ng kalokohan sila tatay, ginugulpi daw sila. Tignan mo nga, walang-wala yung katawan mo kay lolo. Manigurado, kayang-kaya kanyang baluktutin. Oo nga, nakakatakot si lolo. Ay. Kinapunan, wala kaming magawa ni kuya. Kaya nagpaalam ko kay lolo. Lo, pwede po bang magpunta kami ng bayan ni kuya? Gala lang po sa may plaza. Pati kakain naman kung ano-ano doon. Sige, mag-iingat lang kayo Benjo, baka naman pag uwi mo dito Lo naman, nagpapakabait na nga ako Relax ka lang lo. Behave na po ako, promise. Siguraduhin mo lang Benjo. Huwag kang kakantay ng mga tao rito. Iba ang tao sa probinsya kumpara doon sa syudad. Kapag nagkamali ka ng kinanti rito, pwede kang mapahamak. Ganun ba? Di wow. Ano sabi mo? Wala po lo. Sabi ko po, mauna na po kami. Benny, bantayan mo yung kuya mo sige po lo. Mauna na po kami. Sa totoo lang po, mabait naman po talaga ang kuya. Lalo na po sa akin. May time lang talaga na, ewan ko. Parang tinatamaan yata yung utak niya. Gumagawa na lang siya ng mga walang kwentang bagay na kinakainis talaga ng mga magulang namin. Para atang kinakati yung katawan niya kapag hindi siya nakakagawa ng kalokohan. Pero ako na po ang nagsasabi sa inyo. Mabait pong tao yung kuya ko. May kalokohan lang po talagang taglay. Naglakad lang kami hanggang sa makarating kami sa bayan. Namasyal, kumain at kung ano-ano pa. Nang hapon na at nang malapit na pong maggabi, nagdesisyon na po kaming umuwi. Habang naglalakad pa uwi, sa di kalayuan, may napansin kaming mga tao. 2 lalaki, 1 babae. Yung mga lalaki, para pong pinapersa yung babae. At yung babae naman po, talagang lumalaban.
parang pinipilit po ng mga lalaki na sumama yung babae sa kanila. Yung kuya ko naman, mabilis pong tumakbo. Sinundan ko naman siya at walang ano-ano, bigay kaagad siya ng flying kick doon sa isang lalaki. Natumba nga ito, gumulong-gulong pa. Pagkatapos nun, sinuntok kaagad ni kuya yung isa pang lalaki. Napakabilis po ng mga nangyari. Malaking tao po ang kuya ko. Maskulado rin po pero hindi kagaya ng pagkamaskulado po ni lolo. Pero masasabi kong malaki rin talaga ang katawan niya. Nabugbog niya po yung dalawang lalaki. At pagkatapos noon, tumakbo na po yung dalawa papalayo. Tinulungan ko naman yung babae. Ate, okay ka lang ba? Lumapit naman si kuya. Miss, sino yung dalawang lalaking yun? Anong ginagawa sa'yo? Hindi niyo na dapat akong tinulungan. Mapapahama kayo. Hindi basta-basta ang pamilya ng dalawang yun. Ay nako, pati ba naman ikaw, pinapangaralan ako? Tinulungan ka na nga eh. Benny, tara na nga. Paano tong si ate? Iwan niyo na ako. Malapit ang yung bahay namin dito. Oh, iwan na daw natin siya eh. Naglakad na papaliw si Kuya Benjo. Ate, ayos ka na ba talaga? Oo, kaya ko na dito. Maraming salamat ha. Pasabi na lang din sa kuya mo, salamat. Mag-iingat ka mo kayo. Sige ate, una na po kami. Sumunod ako kay kuya. Nang makalapit na ako sa kanya, nakita kong napapahawak siya sa kamao niya. May mga sugat ito, may mga pasa. Kuya, ano nangyari dyan? Ewan, ang titigas ng bungo ng mga yun eh. Sa dinami ko nang nabugbog, sila lang yung nagpaganito sa kamao ko. Pati yata bungo ng mga taga-probinsya iba din sa mga taga-syudad ah. Di bale, kagaling din to. Uy, huwag mo sabihin kay lolo yung nangyari ah. Baka pagalitan ako nun eh. Paano pag nakita niya yan? Di tatago ko na lang muna. Hindi na lang din muna ako sasabay sa pagkain. Malamang makikita niya yun. Ay, yari tayo dyan. Pati ako madadamay sa'yo eh. Kaya nga huwag ka maingay. Tsaka wala naman akong ginawang masama. Tunggulong lang naman ako, di ba? Sa bagay. Tara na nga kuya. Gutom na ako. Pag uwi namin sa bahay, nakahiga na po si lolo. Sinabi niya lang sa amin na kumain na kami. Maigi nga yun para hindi na makita ni lolo yung sugat ni kuya. Matapos mong kumain, naglinis na rin po kami ng katawan at nahiga na rin. At di kalaunan, nakatulog na rin po. Kaso, sa kasarapan po ng pagtulog namin, nagulat na lang kami ni kuya nang bigla po kaming ginising ni lolo. Gumising kayo! Naalimpungatan kami pareho ni lolo. Bakit po lo? Sabihin nyo, anong ginawa nyo sa bayan kanina? Nagkatinginan kami ni kuya. Wala naman po lo. Magsabi kayo ng totoo. Sa pagkakataon na yun, si kuya na po ang nagsabi ng totoo. Lo, may tinulungan lang po akong dalaga. Hinaharas po siya ng dalawang lalaki. Pinagtanggol ko lang naman po yung dalaga eh. Wala naman po akong ginawang masama, di ba? Bumangon kayong dalawa. Hawakan nyo ito. Nagulat na lang kami nang inabutan kami ni lolo ng tigi-isa pong itak. Tapos, kwintas po na bugkus-bugkus na mga bawang. Nilagyan niya rin po ng asin yung mga bulsa namin. Lo, ano pong nangyayari? May mga aswang sa labas. Yan yung pamilya ng binugbog mo. Pagtungaw namin sa bintana, nakita po namin na maraming tao. Normal naman po silang mga tao. Pero kapansin-pansin po yung mga kuko nila. Ang haba po. Tapos may mga pangil din po sila. Gibo! Lumabas ka dyan! Ilabas mo ang apo mo! Tarantadong dayo yan! Nagkamali siya ng ginalaw! Lo, huwag na po kayo lumabas no! Huwag ka mag-alala. Kaya ko sila. Nagbitbit po ng isang mahabang itak si lolo. Matapang po siyang lumabas.
hinarap niya po yung mga kalalakihan na kung tama ang pagkakabilang ko, mga nasa 7. Ang sabi ko, Gibo, ilabas mo ang apo mo. Hindi ko siya ilalabas. Patayin niyo muna ako kung gusto niyo siyang makuha. Gibo, alam mo namang hindi tayo talo, di ba? Apo mo lang ang gusto ko. Pangako, hindi ko naman siya papatayin. Gagalawin ko lang din, kagaya ng paggalaw niya sa mga anak ko. Tinutukan po ng itak ni Lolo yung lalaki nagsasalita. Ayoko ng puro salita, Martinez. Gawin mo na ang gusto mo, kung kaya mo. Nagalit po yung mga lalaki. Palagay ko nga, handa na silang lumusob. Ngunit natigil iyon nang bigla pong may mga dumating. 5 kalalakihan at 1 pong babae. Yung babae na yun, siya po yung tinulungan namin ni Kuya. Martinez, ang kapal na mukha mo, no? Lumayas sa lehis kayo dito. Ginalaw ng mga anak mo yung anak ko. Tumulong lang yung apo ko. Pwede naman tayo magkagulo, pero siguradong mauubos ng lahi niyo ngayong gabi. Kayang-kaya kong ubusin ang lahi mo. Sabihin mo lang. Pwede tayo magtuos ngayon. Yung mga lalaking galit na galit kanina, parang binangag na tuta. Takot na takot sila doon sa mga nagdatingang lalaki. Mabilis silang umalis. Walang salita-salita. Gibo, pasensya na. Pero salamat sa apo mo. Tinulungan niya ang anak ko kanina. Utang na loob ko sa inyo to. Ano ka ba, Lucio? Wala yon. Tsaka hindi ka dapat sa akin magpasalamat. Sa apo ko. Pumasok po yung mga lalaking yon, pati yung babae sa bahay namin. Ipinagtimpla pa nga po namin sila ng kape. Doon po namin nalaman na pamilya pala ng babae yung mga lalaking yon. Tatay niya at mga kuya niya. Yung padre di pamilya pala nila, si Lucio. At yung babae naman po, nagpakilalang Ana. Todo pasalamat po yung pamilyang yon sa kuya ko. Dahil kung hindi raw niya nailigtas yun, malamang nabiktima na raw ng aswang si Ana. Ang kuya ko naman, todo palakpak sa tenga. Ang lolo nga din, tuwang-tuwa sa kuya ko. Dahil sa unang pagkakataon, may mabuting nagawa ito. Ang nangyari po, naging mabuti pong magkaibigan si kuya, pati si ate Ana. Sa katunayan, sa pagbalik ko po sa Maynila, hindi na po sumama si kuya. Ang sabi niya, doon na raw siya titira kay lolo, na hindi naman po pinigilan ng mga magulang ko. Dahil sa amin, sakit nga lang ito ng ulo. At doon kay lolo, magtitino na nga ito. Fast forward po, nagkatuluyan po si ate Ana, pati ang kuya ko. At ngayon, doon po sila sa Batangas nakatira. Ang weird, no? Ang magpapatino lang pala kay kuya ay isang babae. Good day guys, shoutout po tayo. Hi kay Miss Dimples Yumi, Catherine Ferrer, Lizelle Blas Labitigan, Nida Kiambao, Rudolph Maninang, Maika Osorio, Arlene Aspan, Rica Peralta, Catherine Ferrer, Gengski Vlog, Rica Peralta, Marcia Dalmino, Rain Ash Phoenix, Marif Gardose, Lara Olivero. Sabi niya kahit ang haba ng ads dito sa Euro, patience lang talaga. I-wait at least kahit pa paano nakaka-help in return sa'yo, Sir Paul, para palagi may mga nice story. God bless po. Salamat din po. Salamat po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Thank you so much po. Jaja Kill Go to Hell, Connie Paloma, Toto Tamayo, Sheila May Vista, Rowena Valledo, Carmelita Mabanag, Luto ni Red Rosal, Ritz Bermales, Jario, Di Santiago, Rosemary Hernandez, Lemon Tree, Jimmy Lee Fortes, Robert
Peligro, Dean's Love, Mary Asilar, Choco Fudge, Chris Anredondo, user sabi niya Sigbin yun, Sir Paul, kasi halo-halo ang klase. Ganun daw yung mga Sigbin. Dimples Yumi, Juvie Gagarin, Happy Mother's Day nga pala sa lahat ng mga mamis dyan. Happy Mother's Day po. OG Parayao, Juvie Gagarin, Turbo Boringer, Sir Babiong Sueco, Teresa Sosa, Milet Cruz, listening from San Ildefonso, Bulacan, ang kapitbahay ng municipality ng San Miguel, Bulacan. Madami talaga mga lumang bahay sa San Miguel. Dito naman sa San Ildefonso, yung bahay na pula ang sikat noon dahil sa mga horror stories and experiences. Kaso ngayon, nasa Las Casas sa Bataan na. Milit Cruz ulit, Carmen yun, sender, kasi yung ginawa nyo pag nanakaw, buti hindi kayo namatay. Last po siya, shoutout natin for today is si Miss Jelay sa Tindugan. Muli guys, Happy Mother's Day po sa lahat ng mamis dyan. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating mga channel, ang Creepy Macpancet at ang Dear Sir Paul. Ako po si Paul. Happy Mother's Day po sa lahat. Maraming salamat po.